So dito, pag-aaralan natin yung crimes against property na robbery and mahaluan to ng konting theft. Kasi makikita nyo yung difference dito ng robbery and theft. So itong notes na to, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Kasi lumabas to sa board exam. Ang daming puntos na lumabas dito sa board exam. So, itong crimes against property, marami yan. Pero pag-uusapan natin dito, yung robbery by the use of force upon things. From the word itself, nagnakaw ka, gumamit ka ng force upon things. Ayan, gumamit ka ng force upon things. So, dito, maraming malilito kung ano nga ba ang robbery at ang pinagkaiba niya sa theft. Dito sa robbery, entrance is necessary. Pag hindi pumasok yung buong katawan mo sa isang lugar kung saan ka nagnakaw or kung saan may nagnakaw, hindi pumasok yung buong katawan niya, hindi mo matatawag na robbery yun. Kasi ang daming mga tanong, lilinawin natin yan mamaya. Basta laging tatandaan, entrance is necessary. Wala na tayong pakialam kung saan siya lumabas. Basta yung entrance niya is eto dapat. Una, opening not intended for entrance and exit. For example, window. Pag ang isang tao o isang kriminal pumasok sa window, hindi yan intended for entrance and exit. Pag pinasok niya yung buong katawan niya dan, sinira niya man o hindi, again ha, sinira niya man o hindi, tatawagin mo yang robbery. Again, ang isang tao o isang kriminal pumasok sa isang opening na hindi dapat pinapasukan o nilalabasan. Sinira niya man to o hindi at nagnakaw siya sa loob. Regardless kung saan siya lumabas, tatawagin natin yang robbery. Pangalawa, ito yung una, ito yung pangalawa. Main door. Pumasok siya sa main door. Tapos sinira niya. May force upon things ba doon? Yes, kaya tatawagin niyang robbery. Pumasok siya sa main door, sinira niya, nagnakaw siya, kaya tatawagin niyang robbery. Pero, main door siya pumasok. 'Di ba ang main door? Ano naman yan? Intended naman yan for entrance and exit. Pero, hindi niya sinira. Hindi niya sinira. Again para malinaw. Main door, hindi siya intended for entrance and exit. Pero matatawag mo siyang robbery. Kasi, sinira niya. Nagkaroon ng force upon things. Sinira niya yung main door, kaya tatawagin mo siyang robbery. Eto naman, pangalawa, pumasok siya sa main door, which is opening intended for entrance and exit. Di ba dapat hindi yan papasok sa robbery? Kasi sabi lang dito, opening not intended. Pero dahil main door yan, hindi nga niya sinira, pero ginamitan niya ng false key, picklocks, and any other similar tools. For example, yung mga ATM card, 'di ba? Ginagamit din yan para mabuksan yung mga main door. Papasok yan sa robbery. Paano naman kung nakabukas yung main door, tapos hindi siya nakalock, or open siya and unlock? Tatawagin mo lang siyang theft. Bakit? Nagkaroon ba ng force upon things doon? Nakabukas nga yung main door at ang main door ay intended for entrance and exit. Papasok ba yun sa robbery? Syempre hindi. Kaya nga, ang sagot dyan is theft. So, mahaluan tong discussion natin ng konting theft. So, paano naman? For example, yung isang tao, nakapasok na siya sa isang installation or property. Sabihin natin bahay. So, pumasok siya sa main door. Okay. Open or unlock. Di theft lang papasok, tas kumuha siya ng gamit doon, so theft lang papasok. Paano naman kung yung isang installation na pinasok niya is may interior door or yung may mga kwarto, tapos pinasok niya? Anong tawag doon? Theft or robbery? Magiging theft siya kahit gumamit siya ng false key, picklocks, and other similar tools. Ma'am, kala ko ba pag ginamitan ng false key, picklocks, or any other similar tools, papasok siya sa robbery? Bakit siya naging theft? Kasi, interior door ito. Di ba nga, entrance is necessary? Ano bang unang pinasukan niya? Di ba itong main door? So, nakapasok na siya Open na yan. Unlock na. Kaya theft lang siya pumasok. Kahit pumasok pa siya sa mga room, at gumamit siya ng mga false keys para
makapasok siya sa isang room kung saan siya ng loob, theft, papasok yan. Paano kung doon sa interior door na napasukan niya, kumuha siya ng mga gamit or inilabas niya? For example, nakapasok na siya sa main door. Nang bukas yung main door or hindi nakalock. Pumasok siya sa isang room. Tapos, may nakita siya dong mga cabinet or sealed receptacles. Like yung mga safe, ganyan. So, basta mga cabinet, kahit ano, lagayan ng jewelry, ayan. Tapos, sinira niya. Sinira niya doon mismo sa loob ng kwarto para makuha yung laman na yon. Or, di kaya, inilabas niya para doon niya sirain or doon niya buksan kung saan niya man gusto. Doon siya papasok sa robbery. Bakit? Kasi nga merong force upon things. Ano yung force upon things doon? Sinira niya o di kaya dinala niya kung saan niya pwedeng sirain. So, ang pinakapunto lang nito para hindi ka malito sa pagkakaiba ng robbery at theft, ito lang ang una-una mong titingnan. Ano bang ginawa niya? Saan ba siya pumasok? Pumasok ba siya sa entrance na intended for entrance? Pumasok ba siya sa isang opening na intended for entrance and exit? O pumasok siya sa main door? Titignan mo kung sinira niya ba o hindi niya sinira pero gumamit siya ng mga false key, picklocks, robbery, papasok yan. Pinakasimpleng theft ay pinakasimpleng explanation ng theft. Wala siyang force upon things. Yun lang yung pinagkaiba niya sa robbery. Wala siyang force upon things and wala rin siyang violence or intimidation against person. Which is ito, a different topic na siya. Basta ang pinakatatandaan mo, entrance is necessary. For example, pumasok siya sa bintana. Tapos, nagnakaw siya sa loob ng bahay. And then lumabas siya sa pinto. Ano ang crime na ginawa? Ang crime na ginawa niya is robbery. Bakit? Ang pinakasimpleng sagot, dahil pumasok siya sa bintana which is an opening not intended for entrance and exit. Syempre, para maintindihan mo tong robbery by the use of force upon things, dapat na-build mo na yung foundation mo kung ano yung robbery, ha? Kung saan ba yan, kung ano ba yung mga ginawa ng isang tao na papasok siya sa robbery. And isang uri lang talaga ng robbery, itong by the use of force upon things, and pangalawa niyan is robbery with violence or intimidation against person. Ito, 3 beses to lumabas sa time namin. Pero hindi ibig sabihin yan lang yung aaralin. So, ano pa ba ang pwede nating matanong dito? Pwede rin kasi yung, for example, merong kumatok sa bahay nyo. Kumatok, nagpakilala, fire officer daw siya. Tapos, maghahanap siya or mag-i-inspection lang siya dun sa building nyo or sa kung saan man kayo nakatira kasi titignan niya kung okay ba yung mga sumusunod ba kayo sa fire code, ganyan. Tapos pumasok siya sa main door, di main door siya pumasok. Intended siya for entrance and exit. Tapos ang ginawa niya nung pinapasok niya na, nagnakaw siya. Tapos lumabas na siya ulit. So, anong crime yung nagawa nung tao na yon? Ang tawag doon is robbery by the use of force upon things. Paano yun? Wala naman siyang ginawa, hindi naman siya gumamit ng kahit na anong force para lang makapasok or mag-break in sa bahay nyo. Kaya pinapasok siya, kaya siya nakapagnakaw. Isa rin kasi guys, sa dahilan kung bakit papasok ang isang act sa robbery by the use of force upon things is paggamit ng fictitious name or nagpanggap para makapasok. Basta bago pumasok sa isang property, nagpanggap na may authority siya para makapasok sa bahay nyo pero at the end, nagnakaw lang pala. So, papasok siya sa robbery by the use of force upon things. The second type of robbery is the robbery with violence or intimidation against person. So, ito ang pinakamaraming lumabas sa board exam. Ayan. Yan. Pero hindi ibig sabihin na yan lang lumabas, yan lang aaralin. Kasi pwedeng doon sa mismong topic kukuha ulit ng tanong. So, ang robbery with violence or intimidation against persons, syempre, ang violence or intimidation, ginawa yan sa tao. Hindi sa bagay, okay? Hindi sa bagay, sa property, sa tao yan ginawa. Pag sa tao, ang violence or intimidation ay sa tao ginawa, papasok yan sa robbery with violence or intimidation against person.
So, merong niyan tinatawag na hierarchy. Para madali nyo matandaan kung ano ba yung na-absorb nitong isa, kasi hindi naman po pwedeng pag may naputulan, na may nasaktan, may nasunog, ikakaso mo yan lahat. Isa lang ang pwede. So, ang pinakamataas, yun yung ikakaso mo sa kanya. So, for example, yan, tatandaan nyo siya, H-RIPA. Para mabilis matandaan, H-RIPA. So, H is robbery with homicide. Siyempre, dapat dito sa robbery with homicide, ang original design talaga niya is robbery, magnakaw. Kaso, ang nangyari, may namatay on occasion of robbery. For example, merong nagnakaw sa isang bangko. Ngayon, yung suspect na nang rob sa isang bangko, nakabaril siya, nakapatay siya. So, papasok yan sa robbery with homicide. Regardless kung ilan yung napatay, or kung sino yung napatay, or kung sino yung nakapatay. Basta, ano ba ibig sabihin ng kung sino nakapatay? Kasi, for example, di ba may robbery? Tapos, may mga pulis na rumusponde. Si police officer ang nakabaril sa isang teller or sa isang customer ng bangko. Ang mananagot pa din doon is yung suspect na nagumpisa ng robbery. Kasi hindi mangyayari yung pagpatay na yon or walang mamamatay kung hindi dahil sa robbery na ginawa niya. Kaya regardless kung sino ang nakapatay or namatay or ilan ang namatay, basta merong robbery na naganap, papasok yan sa robbery with homicide. Okay? Tatandaan nyo lang, regardless who got killed on account of robbery. Basta ang original design yan is robbery. Dito naman sa robbery with rape, ayun, intent to commit robbery must precede rape. Ibig sabihin, dapat ang intent niya na mag-commit ng robbery nauna sa pagre-rape niya. For example, ang isang kriminal nang rob ng isang bahay. Usual to dito sa Pilipinas, 'di ba? Papasukin yung isang bahay tapos magnanakaw. Ngayon, pag nagnakaw, nagising yung may-ari, tapos yung babae yung may-ari is babae pa. Minsan, nire-rape na rin nila. So papasok 'yan sa robbery with rape. Paano kung yung ni-rape nila namatay or yung ni-rape na ng isang suspect na pinatay niya pa? Ano ikakaso mo sa kanya? Robbery with homicide and rape? Hindi. Kaya nga siya may tinatawag na hierarchy. So kapag pinatay, ni-rape na, tas pinatay pa, papasok na yan dito sa robbery with homicide and aggravating circumstances na lang yung rape. Same goes dito sa mga sumusunod. Explain muna natin itong robbery with intentional mutilation. Ang intent to commit robbery must precede. Dapat mauuna pa din talaga yung intent na mag-commit ng robbery. Sobrang basic lang nito. Tatandaan nyo lang yung H-RIPA and magigets nyo na siya. Dapat mauna talaga lagi yung intent na nagkaroon ng robbery bago nagkaroon ng intentional mutilation. Ano ba yung mutilation? Ito yung pagputol sa isang bahagi or naputol yung isang bahagi ng katawan ng tao. Ito naman, robbery with physical injuries, dapat serious. Serious lang to ha. Dito sa robbery with physical injuries, serious lang yan. Kasi yung less or slight, absorb na siya. If committed before robbery, pero kung committed siya after the robbery is consummated, there would be a separate charge. Robbery and physical injuries. Hindi na siya magiging with, magiging end na siya. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, importante ang foundation. Dito, hindi naman ako nagtuturo ng foundation eh. Kumbaga, hindi naman sa hindi nagtuturo ng foundation. Kumbaga, itong sinasabi ko sa inyo, anong specific crime ang pwede mong ibigay or ipataw sa i-charge sa isang taong gumawa ng ganitong krimen. Ito na yon. Pero ang ibig ko sabihin sa foundation, itong pinagkaiba ng with tsaka end. Di ba pasok yan sa complex crimes? Sa special complex crime, pasok yan siya. Kaya yun ang hindi natin i-discuss dito dahil foundation yon. Dapat, alam nyo na kapag with, ano siya, and end, ano siya. Pag with, di ba, parang iisa na lang sila. Pag end, separate yan silang dalawa. So, anong ibig sabihin dito sa robbery with physical injuries? Dapat kasi, papasok lang dito, serious physical injuries. Paano kapag slight lang or less serious physical injuries na nakomit bago yung robbery? For example, kinuhanan ka ng
cellphone, nakipag-agawan ka, nasuntok ka, tapos kinuha pa din yung cellphone, tumakbo. Yun yung robbery with physical injuries. Kunyari yung pagsuntok sa'yo, serious talaga, as in talagang 30 days kang hindi makakapasok. Hindi ka makakapagtrabaho. So, serious na yon. So, dun siya papasok, robbery with physical injuries. Paano naman kapag ninakaw sa'yo yung phone mo? Nakuha siya sa'yo, hindi ka pumalag, nakatakbo yung suspect. Hinabol mo ngayon. Tapos, tsaka mo siya sinuntok. Or nakipag-agawan ka sa kanya nung naagaw niya na sa'yo yung cellphone mo, papasok na siya sa separate charge. Ayan o. Kaya nga sabi if committed after the robbery is consummated, ibig sabihin, nangyari na yung robbery, there would be a separate charge. Since hinabol mo siya kasi kinuha niya yung cellphone mo, tapos sinapak ka niya bigla. 'Di ba? Separate charge na yon. Kasi nga, dapat, yung pananakit or yung violence against person, o yung pananakit sa'yo, dapat nangyari siya before the taking. Parang lumabas na rin yun sa board exam Kailangan yung pananakit sa'yo or yung physical injury na na-incurred sa'yo ng suspect, dapat mangyari sa before the taking of the property. Yun yung base sa aking resources. So, magiging separate charge yan kapag after na. So, dito naman sa robbery with arson, if arson is committed by reason or on occasion of the robbery. For example, gusto mo magnakaw. May isang suspect, nagnakaw. Hindi ikaw hindi mo gusto So, may nagnakaw, pumasok sa isang property. Kinuha yung mga valuables, tapos nagising yung mayari. Or, may nakahuli sa kanya. Tapos, ang ginawa niya para mawala yung mga evidence, sinunog niya. Doon papasok yung robbery with arson. Basta nauna yung robbery palagi, robbery with arson. So, ganun lang yon. Ano pa? Yung mga pumapasok sa violence or intimidation upon person. Yung hold-ups, snatching. Ayan. Tapos, yung pinuka ng gun, tapos sabi sa'yo, bigay mo na to, bigay mo na yung pera mo, ilabas mo yung pera mo, tinututukan ka ng barel. Yan, papasok din yan sa violence or intimidation upon person.